Ang ating theme ay revival, an urgent call to action. Everybody say, revival! Revival! An urgent call to action. Ano pong ibig sabihin ng revival? In English, revival, marami pong definitions. Revival is the restoration of spiritual vitality. It is a spiritual reawakening from a state of stagnation or apathy. Ang revival sa Tagalog po, pagkabuhay muli. O kaya dati nanlalamig sa kanyang relasyon sa Diyos, nanlalamig sa kanyang buhay Kristiyano. Kailangan ma-revive siya. Bakit siya kailangan ma-revive? May warning ang Panginoon. Listen carefully please. Lahat po tayo nangangailangan ng revitalization. Lahat tayo nangangailangan ng revival. Kung minsan dumarating sa buhay natin, nanghihina tayo, lalo na pagsunod-sunod ang pagsubok sa buhay, at ang pundasyon ng ating buhay Kristiyano hindi gaanong malalim, ay madali tayong matangay, maimpluwensyahan ng spirit of discouragement, spirit of depression, at kung minsan ay nasa borderline na tayo ng backsliding. Listen carefully please. May warning ang Diyos sa Bible. Revelation 3:5. He who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out or erase out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. Yung maging mapagtagumpay hanggang doon sa huli ng kanilang earthly journey, hindi siya bumibitiw sa tunay na Diyos. Dumaan ang mga pagsubok sa buhay, nakakapit pa rin siya kay Jesus. Yung maging mapagtagumpay hanggang sa huli, dadamitan ko sila ng damit na puti. Hindi ko buburahin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Hindi ko buburahin ang kanilang pangalan sa registration book in heaven. Hallelujah. And I will present them to my Father and to His angels. Kinakailangan tayo po ay laging mainit sa ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ng may katapatan. In these last days, gagawin ni Satanas ang lahat para tuksuhin ang mga anak ng Diyos, para manlambot, manghina, manlamig sa kanilang pagmamahal sa Diyos at sa kanilang pagsunod sa mga kautusan at katuruan ng Diyos. Basahin natin ang Revelation 3 verse 16. Revelation 3 verse 16. Everybody read. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Napakahirap na mapabilang tayo sa mga lalaki at babaeng nanampalataya sa Diyos. Naging maapoy ang ating pananampalataya mula nung tayo ma-born again, meaning to say, spiritually regenerated. Naranasan natin yung sinabi ni Jesus sa John 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Naranasan natin yun. Pero pagdating ng mahaba-habang panahon, sa paglalakbay natin sa mundong ito, iba't ibang tukso ng kasalanan, ng kalikuhan, ng sanlibutan, ang ibinalandras sa atin ni Satanas, ang Diyos ng sanlibutan, maaaring natukso tayo, maaaring nanghina tayo. Tandaan ninyo, ang sabi ni Lord Jesus, hindi ka mainit, hindi ka malamig, you are a lukewarm Christian, isusuka kita. Napakahalaga ang revival. Revival in one's life. Revival in your family's life. Revival in the community life where you belong. Revival of your nation. Napakahalaga ang revival, especially in these last days. Alam po ninyo, nung biglang mawala ang mahal na mahal kong may bahay, Sister Dory, at sumunod ang mahal naming anak, si Mayor Johnny, gusto ko na hong umuwi sa langit. Nakapigil lang sa akin, may 3 pa akong anak at marami pa akong apo.
At ang misyon na pinagagawa ng Diyos, ng gospel of love and salvation ni Jesus ay kumalat hindi lamang sa lahat ng sulok ng Luzon, Visayas, at Mindanao, kumalat sa 4 na sulok ng daigdig to give a chance to all human beings to be saved before it's too late. In the last days, nireview kong eschatology or the study of the last things. Nireview ko po. At nakita ko ang lahat ng palatandaan ng pangalawang pagbabalik ni Jesus ay nangyari na halos lahat. Yung Matthew 24, yung tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Lord, what are the signs of your second coming and the end of this age? And Jesus Christ enumerated the different signs of the second coming. Maglalabasan ang mga bulaang propeta. Maglalabasan ang mga false teachers, false prophets. Maglalabasan din ang iba't ibang mga calamities and disasters, famine, pestilences. Yang mga katulad ng COVID, yan ay isa lamang sa mga pestilences. Maglalabasan ang mga lindol, wars, kingdom against kingdom, nations against nation, etc., etc. Sa Matthew 24 verse 14, and the gospel of the kingdom will be preached all over the world, in all nations of the earth. And then, the end shall come. The end shall come. Pag pinag-aralan po natin ang eschatology or the study of the last things, halos lahat ng sinabi ni Lord Jesus na palatandaan ng kanyang pangalawang pagbabalik ay nangyari na. Ang hindi pa lang nangyayari, yung mangyayari sa time ni Antichrist doon sa 7 years Great Tribulation. Sino si Antichrist? Kung si Jesus Christ ang tunay na Christ, ang isinugo ng Diyos Ama, si Antichrist ho. Kung si Jesus Christ is God incarnate, si Antichrist is Satan incarnate. Siya ang loloko sa maraming tao sa balat ng lupa. Pero hindi alam kung sino siya hanggang ngayon. Puro speculation. Lalabas lang ang personalidad ni Antichrist immediately after the rapture. After the rapture. Ano yung after the rapture? Basahin natin sandali ang 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, verse 17. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Kayo at ako nabuhay pa. Pag dumating yung rescue operation ng Holy Spirit, aagawin sa alapaap, mabubuhay na maguli ang mga naunang namatay na may pananampalatayang tunay kay Jesus. Biglang-bigla sasalubong sila kay Jesus sa alapaap, yung tinatawag na meeting in the air. Kayo at ako sa isang kislap mata, ang sabi roon, we who are still alive and are left will be caught up together. Yun ang rapture. Wala ang salitang rapture sa Bible. Pero yung caught up together, ang ibig sabihin nun ay rapture with them in the clouds to meet the Lord in the air. Yun ang grand reunion in the air. Pag nangyari yun, muli nating makikita, mayayakap ang mga mahal natin sa buhay, mga magulang natin, mga kapatid, mga kamag-anak, kaibigan, na nauna nang umuwi sa langit na may pananampalatayang tunay kay Jesus. Pagkatapos po noon, nasa langit na tayo, 7 years tayong nagme-merrymaking sa langit. Meron judgment seat of Christ, distribution ng mga rewards ni Jesus sa mga naglingkod sa Kanya na may katapatan. Pagkatapos marriage, supper of the Lamb. Hallelujah. At pagkatapos po roon, habang tayo po nagme-merrymaking sa langit, kasama tayong tinetrain ni Lord Jesus para sa Kanyang millennial reign, pagbabalik niya, yung actual second coming. Si Antichrist biglang lilitaw. He will be like a Superman, welcomed by billions of people. Akala nila siyang Messiah. Akala nila nasa kanyang kasagutan sa katakot-takot na horrible crisis ng mundo. Hindi nila alam, after 3.5 years, mabibisto nila, siya pala si Antichrist. Pagdating ng panahon ni Antichrist, walang po pwedeng mamili sa mall, walang po pwedeng bimili at magbenta kung wala kang tatak ni Antichrist dito sa
kamay o sa noo. Revelation chapter 13. Pag nagpatatak ka, nakasanla na ang kaluluwa mo kay Satanas sa impyerno magpakailanman. Pag hindi ka nagpatatak, puputulan ka ng ulo. That is the price of salvation too high. Ngayon, libre ang kaligtasan. Pag tinanggap mo si Jesus ngayon, ang totohanan sa puso mo, kinilala mo kung bakit siya nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo. Kinilala mo na yung kanyang dugo na ibinubo sa krus ng Kalbaryo ay exempted sa original sin because of His virgin birth. Siya lang ang kaisa-isang tao na nabuhay sa balat ng lupa na walang original sin from Adam and Eve. Kaya siya lang ang qualified na maging Savior of humanity. Kaya sinabi ni Apostol Pedro sa Acts chapter 4 verse 12, He is the only name given under heaven that man can be saved except the name of Jesus. Acts chapter 4 verse 12. Walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesucristo. Sino may sabi? Apostle Peter. Si San Pedro. Ano ang sabi ni San Pablo? 1 Timothy chapter 2 verse 5. There is only one God and there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Yung bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Bakit nagkatawang tao? Hindi hayop ang kanyang ililigtas. Ang ililigtas niya sa krus ng Kalbaryo ay tao. Kaya kailangan siya'y magkatawang tao. At bilang Diyos na Espiritu, hindi siya pwedeng mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kailangan merong mamatay na walang bayad kasalanan. Exempted sa original sin. And because of the virgin birth ni Jesus, si Jesus lang ang qualified na maging Redeemer and Savior of the entire world. Palapakan natin sandali ang Panginoong Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Pinakamahalaga ito sa lahat. Magkakaroon tayo ng revival. Magkakaroon tayo ng tunay na pagbabangon muli, bagong buhay, bagong lakas, bagong sigla, bilang isang tao, bilang isang mamamayan, at bilang isang anak ng Diyos, panibagong sigla. Sapagkat hindi tayo dapat maging lukewarm, hindi tayo dapat maging maligamgam na Kristiyano. Importante, magkaroon tayo ng mabalik sa atin yung passionate love for God. Pag meron tayong passionate love for God, meron tayong compassionate heart for our fellow men. Pag meron tayong passionate love for God, meron tayong passionate love for our country. Hindi ako naniniwala na may mga taong mahal na mahal ang Diyos pero hindi mahal ang kanyang bansa. That is a big contradiction. Basahin ninyo ang Biblia. Basahin ninyo ang buhay ni Joseph. Basahin ninyo ang buhay ni David, King David. Basahin ninyo sila Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, sila Nehemiah, sila Elijah. Lahat sila ay pinakita nila sa Diyos ang pagmamahal nila sa Diyos. Kakambal nun ang pagmamahal sa bayan. Kaya ang JIL people ay naniniwala sa pagmamahal sa Diyos at sa bayan bilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Amen. Now, kasyurkatin ko na ho. Yung revival, yung maging maapoy tayo sa ating buhay Kristiyano, maging maapoy tayo sa paglaban sa kasamaan, maging maapoy tayo sa paglaban sa mga gawa ni Satanas sa mundong ito, maging maapoy tayo sa pagmamahal sa katwiran, sa hustisya. Tandaan natin ang Psalm 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Bakit mahalaga ang righteousness, justice? Anong sabi sa Proverbs 14:34? Righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Meron bang righteousness sa iyong pamilya? Baka yung pamilya mo ay punong-puno ng inggitan, payabangan, wala ang pagmamahalang ipinakita ng Diyos. There is something wrong. You need a revival in your family. Baka yung community mo, baka yung sa church mo, baka handon ang factionalism, baka naroon ang iba-ibang vested interest, na lahat ng uri ng sistema at programa ay nakabatay lamang sa personal vested interest at hindi sa kabutihan ng plano ng Diyos. There is a need for revival in your church, in your family, in your nation.
Baka yung bansa natin kaysa isang Kristiyano sa Asia ay sa salita lamang Christian nation, pero sa totoo ay matagal nang hindi Christian. Ang nakikita ay ang katangian ni Satanas at hindi ang katangian ni Jesus. There is a revival. Why? Because meron dalawang talata. Tingnan ninyo sa Ephesians chapter 6 verse 16, redeeming the time because the days are evil. Doon sa King James Version yun. Sa NIV, making the most of every opportunity because the days are evil. Doon sa Contemporary Version, these are evil times, so make every minute count. Ang anumang desire natin for revival will be useless without understanding the right foundation that we need to have so that we can experience ourselves, our family, our community, our beloved nation, our beloved community can truly experience genuine revival. Even your ministry, pastors, my fellow pastors, there can only be genuine revival in your ministry if you know this thing. Puntahan natin ang John chapter 6. John chapter 6, verse 28, verse 29, please. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Wow, what a great question. Do you want to do the works of God? What must you do? What is the answer? What is the answer? Verse 29, Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. Listen carefully, please. You believe in him, referring to Jesus Christ. Referring to Jesus Christ, whom he sent. He, referring to God the Father, who sent his begotten Son, Jesus. You can begin to work the works of God in your life here on earth. You can begin to experience genuine revival in your life, in your family, in your community, in your beloved country. You can begin to work the works of God if you believe him whom he sent. Naniniwala ba tayo kay Jesus? Gaano kalalim ang ating paniniwala kay Jesus? Tingnan ninyo, 1 John chapter 5 verse 7. For there are three that bear witness in heaven. Everybody read loudly. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. One. Sino yung Father? God the Father. Sino yung Word? Malalaman natin yun sa John chapter 1 verse 1. Pero yung Holy Spirit, kitang-kita natin dito ang existence ng Holy Spirit, ng existence ng Holy Trinity. God the Father, God the Son ba, and God the Holy Spirit. Tingnan natin kung sino yung Word. John chapter 1 verse 1, everybody read. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Wow. The Word was God. Anong sabi sa verse 2 and 3? Verse 2 and 3, He was in the beginning with God. Yung Word na God was in the beginning with God, referring to God the Father, God the Holy Spirit, kasi yung tatlo ay Holy Trinity, sila ang tinatawag na Triune God. Verse 3, all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Lahat ng bagay nilalang sa magitan niya. Kung wala siya, walang mga bagay na malalalang. Wow! Anong ibig sabihin nun? This Word, who was God, is the co-creator of God the Father and God the Holy Spirit. Co-creator. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made.
John chapter 1 verse 3. Tingnan niyo ang Colossians chapter 1 verse 16. For by Him, again referring to the Word who was God, for by Him all things were created, that are in heaven, that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Ang liwaliwanag po ang revelation dito. Pero ito ay nire-revise ng religious system sa buong mundo. Ayaw ni Satanas na makilala ng tao sa malalim na paraan, sa isang makatotohanang paraan kung sino si Jesus. Madali nating tanggapin Jesus Christ as our Savior, Jesus Christ as our healer, Jesus Christ as our deliverer, Jesus Christ as our provider. Pero maraming tao, lip service lang pag tinanggap si Jesus as Lord. Mamaya ko sasabihin bago ako magwakas, bakit napakahalaga na siya ay Lord, hindi lang Savior, hindi lang healer, hindi lang deliverer, hindi lang provider, kung hindi Lord. Tingnan ninyo ang John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. The Word became flesh, dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kita po natin yung Word na Diyos na nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Gusto ko lang pong maparinig sa buong mundo, ang Jesus na ito hindi ordinaryong propeta. Hindi lang ito propeta. Ang Jesus na ito hindi lang naging superstar. Ang Jesus na ito, mga minamahal, is the very co-creator of God the Father and God the Holy Spirit. Siya ang dahilan kung bakit ikaw ay nalalang. Wag mong iinsultuhin si Jesus na si Jesus ay hindi tunay na Diyos. Huwag kang maniniwala sa lumalaganap na mga propaganda ng dyablo na si Jesucristo ay superstar lang, propeta lang. No. Ang celebration ito ng 45th anniversary mababasura kapag kinalimutan natin ang tunay na nature ni Jesus. Si Jesus Christ ang tunay na may-ari ng Jesus is Lord Church Worldwide Ministry, sapagkat siya'y tunay na Diyos na nagkatawang tao upang ako, kayo, tayong lahat na patungo sa impyerno dahil sa sumpa ng kasalanan ay makapag-about face at maging immigrants of heaven. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan ninyo ang 1 John chapter 5 verse 11. Everybody read. This is the testimony that God has given us what? Eternal life. What? God has given you. God has given you and me. What? Eternal life. Hindi magandang kotse, hindi magandang bahay, hindi kung anumang mga kayamanan sa mundo. God has given you and me eternal life. Everybody say, eternal life. Maraming tao naiinggit sa mga anak ng mayayaman, naiinggit sa mga anak ng mga hari at reyna, naiinggit sa mga multi-trillionaire, multi-billionaire. Pero hindi nila alam, iba yung maging anakan ng tunay na Diyos, sapagkat meron kang eternal life throughout eternity. Pag pinag-aralan ninyo ang eschatology, pag pinag-aralan ninyo ang grand plan of God for the ages, pag pinag-aralan ninyo ang Bible panorama, nagsimula ang buong mundong ito doon sa simula, past eternity. Past eternity. Wala pang creation, past eternity. Pagkatapos, Genesis chapter 1, God created in the beginning, God created heavens and the earth. Yun, nagsimula ng creation sa creation chapter ng Genesis chapter 1. Lumakad na ang kasaysayan sa buong Old Testament. Old Testament. Natapos yung Old Testament. May pagitan ng 400 dark years. Pumasok ng New Testament. Nagkatawan tao si Jesus. Pagkatapos magkatawan tao si Jesus, inihandog ang buhay sa krus ng Kalbaryo.
He offered His life on the cross of Calvary as a ransom, bilang piyansa, bilang pagkakatubos sa lahi ng tao na naimbargo ni Satanas. At pagkatapos nilibing, nabuhay na maguli. After 40 days, bumalik sa langit. At siya'y nangako sa John 14 verses 1 to 3. Everybody read that. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Si Jesus ay nasaan yung tao nung siya nagsasalita nito during His earthly ministry. Verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again. I will come again. Itong second coming, and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Listen carefully, please. Bakit dinala ako ng Panginoon dito sa napakalagang teaching na ito? Kailan mangyayari yung rapture na sinasabi sa Bible na binasa natin kanina sa 1 Thessalonians 4? Basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. Ang rapture of the church, the first phase of the second coming of Jesus, ay mangyayari parang magnanakaw sa gabi. Ang magnanakaw ba magpapaalam sa iyo? Darating ako sa bahay mo ngayong gabi, nanakawang kita. Hindi. Ang mga magnanakaw, thief in the night, without notice, without advance notice, biglang darating. Ganon ang rapture of the church, like a thief in the night. At kayo at ako, kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, anong mangyayari sa atin? Pag sa resurrection ng mga namatay kay Jesus, resurrection ng mga mahal natin sa buhay, yung kanilang espiritu at kaluluwang kasama na Lord na walang heavenly bodies, biglang magkakaroon ng heavenly bodies katulad ng glorified body ni Jesus nung siya'y mabuhay na maguli. Kayo at ako, anong mangyayari sa atin? 1 Corinthians chapter 15 verse 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and you and me, we shall be changed. Itong katawang ito na pwedeng magkasakit, biglang papalitan ng glorified body katulad ng katawan ni Jesus nung siya'y mabuhay na maguli. At tayo magkakasama tayong sasalubong kay Jesus. Ang tawag po rito, Grand Reunion in the Air. Maaring pagkatapos ng programa natin ito, o hindi pa biglang mag-rapture, we don't know. Because it can come like a thief in the night. Pagkatapos 7 years, babalik si Jesus, kasama na tayo, patungo sa Armageddon War, doon sa Megiddo, Armageddon, for Jesus to destroy all the billion followers of Antichrist. That is another story. What I'm trying to emphasize to you, mga minamahal, itong may-ari ng JL Church Worldwide Ministry ay hindi ordinaryong tao. Hindi ito isa lang propeta. Ito'y Diyos, anak, na nagkatawang tao. Upang kayo at ako na naimbargo ni Satanas ay matubos at maging mga tagalangit at makasama tayo sa future eternity. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. May mga kumu-question pa rin na si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Basahin natin ang John chapter 8, verse 58, please. Basahin natin muna yung verse 56. Ang sabi niya, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Ano ang sagot ng mga religious Jewish leaders? 57. Then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Sabi ng mga Hudyo, ikaw, sinasabi mong kilala mo ang aming amang Abraham? Wala ka pang 50 years old. 1,000 years nang nabuhay ang aming amang Abraham. Paano mo makikilala siya? Tingnan ninyo ang sagot ni Jesus sa John chapter 8 verse 58.
Everybody read with understanding. Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Before Abraham was born, I am." Overwhelming ang ebidensya na si Jesucristo ay nandun sa sinapupunan ng kanyang Ama, even older than the beginning of time. Why? Because God has been in existence from everlasting to everlasting. Sipin ninyo, from everlasting to everlasting, God has been in existence. Kaya pag pinag-aralan natin ang Bible panorama, nagsimula sa past eternity. And no one can question what had happened in past eternity. There was no any record, even in the Bible. Yung past eternity ng Diyos, walang nakakaalam. Nagsimula ang creation sa Genesis chapter 1. Umabot na sa Old Testament, sa New Testament, sa Old Testament, New Testament. Ngayon naghihintay na lang tayo ng rapture. Hanggang sa dumating tayo sa tinatawag na millennial reign. Pagkatapos ng millennial reign, new heaven, new earth. After white throne judgment, papasok tayo sa future eternity. In short, mula sa past eternity hanggang future eternity, dapat maintindihan natin ang world drama na ito, ang role ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ay nagkatawang tao. He provided complete atonement on the cross of Calvary. Ano yung atonement? Ikaw at ako ang dapat napako sa krus. Ikaw at ako ang dapat na magdanas ng hirap sa sumpa ng kamatayang espiritual, sumpa ng karamdaman, sakit, sumpa ng kahirapan ng buhay. Ikaw at ako ay dapat magdusa. Si Jesucristo, He provided complete atonement for sin, complete atonement for sicknesses, complete atonement for poverty. Wow! Totoo ba yun? Tingnan ninyo, 2 Corinthians 5:21. For He, referring to God the Father, made Him, referring to God the Son, who knew no sin, si Jesus Christ, who knew no sin, kahit minsan hindi nagkasala, to be sin for us. Siya'y naging kasalanan, that we might become, what? The righteousness of God in Him. Sipin nyo, lahat tayo makasalanan. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. That's why meron John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kaya kayo at ako, nahulog sa kasalanan, ipinanganak sa kasalanan, nagmana ng original sin, pero meron tayong death sentence. Biglang pinalitan ng Diyos yung death sentence ng eternal life through the sacrifice of Jesus Christ. When you believe on Jesus, when you believe on Jesus, you will be forgiven. You will be acquitted in the court of justice of heaven, because Jesus Christ is the righteousness of God for the sinners. Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His own love toward us. While we were still sinners, Christ died for us. Everybody say, while we are still sinners, Christ Jesus died for us. Nakita natin, maliwanag pa sikat ng araw, the unconditional love of God to the sinners. Gaano man ang kasalanan natin, kayang-kaya tayong patawarin ng Diyos. Ibinigay nga niya ang kanyang buhay para kayo at ako'y mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Atonement for sin. Sickness. Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. He bore our sorrows, by His stripes, by His wounds we are healed. Siya na walang sakit, naging sakit. Tinaglay niya ang 39 stripes sa kanyang katawan. Nakapaloob sa 39 stripes sa krus ng Kalbaryo, lahat ng sakit discovered and discovered by medical science, so that we can be entitled to divine healing, miracle healing. Not only atonement for sin, not only atonement for sickness,
but also atonement for poverty. Listen carefully, please. Even for poverty, yes. God the Father doesn't want you to be poor. Ang gusto ng Panginoon, ang kanyang mga anak ay makawala sa tanikala ng sumpa ng dusa at kahirapan. Anong sabi ng 2 Corinthians 8:9? Everybody read. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you, through His poverty, might become rich. The curse of poverty must be fought and canceled by the blood of Jesus. Kaya curse of sin, curse of sickness, curse of poverty, Jesus Christ took everything on Himself so that you and I can experience abundant, victorious living. Do you want abundant, victorious living? Tingnan ninyo ang pangako ng Diyos sa Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich. He adds no sorrow with it. Pag ang pagpapala mo, ang kasaganaan ng buhay mo, ay galing sa pagpapala ng Diyos, walang sorrow, walang pain, walang trouble, makakatulog ka sa gabi, walang threat na makukulong ka, sapagkat ang kayamanan mo ay hindi ill-gotten wealth. Ang kayamanan mo ay legitimate blessing from the Lord because of your obedience, because you develop your faith life before the eyes of the living God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Anong sabi sa Proverbs 13:22? A good man or righteous man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Dalawang klase ng kayamanan. Legitimate wealth. The other one is ill-gotten wealth. A good man or righteous man leaves an inheritance to his children's children. Anong pagkakaiba kung sinabi ng Diyos, a good man leaves an inheritance to his children? Anong kaibahan ng inheritance to his children and inheritance to his children's children? Anong kaibahan? Mas malaki. Mas malaki yung inheritance na pagpapala. Ibibigay ng Diyos sa mga righteous people na faithful, obedient sa pagsunod sa Kanya. Mas malaki. Bakit? Children's children eh. Hindi lang sa anak eh. Hanggang kaapu-apuhan eh. Meron siyang nilalaan eh. Amen? Ganon kabuti ang tunay na Diyos. But the wealth of the wicked or the sinner is being stored up or prepared for the righteous. This is not an open rebuke, which is better than secret love. This is just a reminder to all human beings. Gusto ng Diyos, magkaroon ka ng kasaganaan. Pero yung kasaganaan, hindi ibubulid ang kaluluwa mo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sinabi ni Jesus sa Mark chapter 8, I think, verse 36. Anong sabi ron? What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul to hell? Hindi masamang maging mayaman. Hindi masama ang maging milyonaryo, bilyonaryo, o trilyonaryo, provided you are not violating the rule of righteousness of God in your life. Ito naman ay para sa buong bansa. Magbalik loob lahat tayo sa Diyos. Magugulat tayo kapag nagkaroon ng revival ang buong bansang Pilipinas. Ang mga tao ay nagkaroon ng genuine fear of God, yung tunay na takot sa Diyos, hindi yung takot-takutan lang. Yung tunay na pagmamahal sa Diyos, tunay na takot sa Diyos. Ang bansa natin na lugami ay babangon. At ang bansa natin will fulfill the glorious prophetic destiny. Hallelujah! The glorious prophetic destiny of the Philippines will be one of the richest countries in the world before Jesus comes back again. At ang mga bansa sa buong mundo magugulat. Ano nangyari sa Pilipinas? Laughing stock of Asia, most corrupt country in Asia, sick man of Asia. Bakit umunlad ng umunlad? Bakit? Ang mga tao tinanggap si Jesus bilang Lord. Nagpasakop kay Jesus, sumurrender kay Jesus. The Lordship of Jesus becomes real in the entire nation of the Philippines. Doon mangyayari yung 2 Chronicles 7 verse 14.
if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive your sins, and I will heal your land. Kung ang bayan ng mga taong tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking mukha, tatalikod sa kanilang mga kasalanan, ako na Diyos mula sa langit, pakikinggan ko inyong mga daing at pananalangin, patatawarin ko ang inyong mga kasalanan, at pagagalingin ko ang inyong bayan. Mangyayari yung Psalm 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord. Napakahalaga ang Lordship ni Jesus sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang pamilya, sa buhay ng isang community, sa buhay ng isang bansa. Everybody read John 3:3, just a sort of review. Anong sabi ni Jesus? Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Magmiyembro ka sa lahat ng reliyon, impyerno pa rin ang baksak mo. Sumapi ka man sa JIL Church na walang itinataas na reliyon, impyerno pa rin ang baksak mo. Ang susi ng kaligtasan is a born again experience. When you receive Jesus sincerely, wholeheartedly as your Lord, ibig sabihin ng Lord, mas mahal mo siya kaysa sa sarili mo. Mas mahal mo siya kaysa sa kayamanan mo. Mas mahal mo siya kaysa sa ambisyon mo. Minsan, yung mga followers ni John the Baptist, ang sabi kay John the Baptist paraphrasing, Lord, boss, yung Jesus na binautismuhan mo sa Jordan River, siya na ngayon ang pinagkakaguluhan ng maraming tao. Maraming tao sumusunod sa kanya. Hindi na ikaw. Siya na ang center of attraction, boss. Hindi na ikaw. Nagselos ba si John the Baptist? Nagselos ba si John the Baptist? If you read carefully, seriously, ang sabi ng Bible, paraphrasing, lumundag sa tuwa si John the Baptist. Praise God! I succeeded in my mission. Ano bang mission ni John the Baptist? To pave the way for the coming of the Messiah. Kaya sabi niya sa John 3, verse 30, He must increase. He must increase. Dapat lang si Jesus ang maitaas. Hindi ako. Siya lang ang maitaas. At hindi siya maitataas if I will not decrease. Yan ang ibig sabihin ng Lord. Maraming Kristiyano tinatanggap agad si Jesus. Madaling tanggapin si Jesus bilang Savior, bilang healer, great physician, bilang deliverer. Pero yung Lord, iba po yung Lord. Pag tinanggap mo si Jesus as Lord, bababa ka sa personal na trono mo. Yung upuan mo na sarili mong trono, aalis ka ron para makaupo si Jesus. Pag yun ay ginawa ng isang tunay na Kristiyano, nagtagumpay siya na sundin yung Romans chapter 10 verse 9. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. No one can be saved without believing in your heart that Jesus is truly your Lord. Maraming tao, lumalabas sa bibig nila, Lord, Jesus, I accept you as my Lord. Pero lip service, wala sa puso. Ibig sabihin ng Lord, mamamatay ka sa sarili mo at siya ang maging hari. Yung right mo sa sarili mo, sinurrender mo na sa Kanya. Wala ka ng freedom to yourself. Kaya ang prayer ni Sister Dory, prayer ko na rin. Lord, gawin mo akong robot sa iyong kamay. Yan ang prayer ni Sister Dory nung buhay siya. Para hindi na ako magkasala sa iyo, gawin mo akong robot. Wala na akong freedom sa sarili ko. Ikaw lang ang masunod sa buhay ko. Yun na rin ang prayer ko nung ako mag-celebrate ng isang hating gabi. 77 years old na pala ako. Buti na lang, binigyan ako ng Diyos ng gift of strength. I feel I'm only 40 years old. Hallelujah! Parang si Caleb, at the age of 85, he felt he was only 45. Amen? Maraming pinagagawa pa sa atin ng Diyos. Amen? Importante, we are living in the center of God's perfect will. What does it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul to hell forever?
Ngayon, pag tinanggap natin si Jesus, ano ang mangyayari? Bibigyan tayo ng citizenship in heaven. Libre, walang bayad. Hindi katulad, pag nag-apply tayo ng American citizenship, Canadian citizenship, European citizenship, magbabayad ka pa. Pag hindi ka na-aprobahan, walang refund. Pag tinanggap mo ngayon si Jesus, walang bayad ka sa pera. Bibigyan ka ng immigration paper. You will be given the right to become children of God. At pag anak ka na ng Diyos, ito ang bonus. Listen carefully, please. Pag ikaw ay naging anak ng Diyos, hindi automatic tagalangit ka na, no? Pero, hindi nangangahulugang masagana na ang buhay mo. Hindi nangangahulugang malusog ka na. Hindi nangangahulugang matagumpay ka na. No. Binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero, you have to fight your battle here on earth. At kailangan mo ng anointing power of the Holy Spirit. Pag tinanggap mo si Jesus, tatanggapin mo ang karapatang maging anak ng Diyos, kapatawaran sa kasalanan, right to become children of God, maboborn again ka, papasok sa iyo ang Holy Spirit, ang Espiritu mo na patay sa original sin ay biglang mabubuhay, you will be born again. But, it is not automatic that you will be victorious and successful. Don't stop. Explore to receive the third person of the Holy Trinity, the gift of the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit is so important. Why? Once you receive the gift of the Holy Spirit, you're receiving the anointing power of the Holy Spirit. And this anointing will empower you to be victorious, will empower you to defeat your enemies in this world. That's why, before I close in prayer, not only to receive Jesus as Lord, but also to receive the gift of anointing power of the Holy Spirit. What is this? Tingnan niyo ang sabi ng Luke 24, verse 49. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem, or wait in Jerusalem, until you are endued with power from on high. Ano yung power na yan from on high? Acts chapter 1, verse 5, and then verse 8. Everybody read. For John baptized with water, sabi ni Jesus, but in few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. For what purpose? You will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth, including the Philippines, including Asia, including Africa, including Americas, including Europe, including Oceania, wherever you are in any part of the world. Hallelujah! You will receive power from above when you receive the gift of the Holy Spirit. Last verse, Luke 11, verse 11 to 13, everybody read. If a son asks for bread from any father among you, will you give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Verse 12. Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Did you ever ask in your life, Christian life, to receive the gift of the Holy Spirit? If not, this is the day, this is the night to ask. Why? You will never be the same again. You can easily understand the Bible easily because of the anointing power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is the real teacher. The Holy Spirit is the source of knowledge and wisdom. Hallelujah. Kaya dito ako magwawakas. Itong kabuuan ng JIL 45th Anniversary Thanksgiving Celebration, this is the message. We must experience genuine revival, individual revival, family revival, community revival, our nation's revival. We need revival because we are now in the last days. Anytime the second coming would happen, preceded by
like a thief in the night, rapture of the church. Kaya ngayong oras na ito, hindi lang one gift, right forgiveness of sins if you receive Jesus, right to become children of God if you receive Jesus, eternal life if you receive Jesus. And if you receive the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, you will receive power. Power. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat sandali. Praise God, praise God, praise God. All our pastors, be ready to go to the people. We will go now to ministering time. Romans chapter 10, verse 9, NIV version. Basahin muna natin bago natin abitin to. Everybody read. If you confess with your mouth, Jesus is Lord. Believe in your heart that God raised him from the dead. You will be saved. You will be saved. You will be saved. You will be saved. Glory to God. He is Lord. He is Lord. Sing it prayerfully with faith for the glory of God. From the dead, and it is my every knee shall bow, my knee shall bow, and my tongue confess. Let us all be silent, please. Maging kayong sumusubaybay sa programang ito, sa live stream, whether you are in the Philippines or in four corners of the earth. God is not limited by distance, space, and even time. Itaas natin ang ating mga kamay sa langit, symbolizing we are surrendering our life to Jesus. And follow me with a simple prayer. Lord Jesus, I surrender my life to you. Forgive me for all my sins. Inherited and committed sins. Cleanse me with your holy blood. Shed on the cross of Calvary. Thank you, Lord Jesus. You died for my sins. You rose up from the dead. For my justification. Come into my heart. I surrender my life to you. Be my Savior. Be my healer. Be my deliverer. Be my provider. Be my miracle working God. And most of all, be my Lord. Be my King. And be my Master. Fill me with your Holy Spirit.
Baptize me in your Holy Spirit and power. Baptize me in your Holy Spirit and power. Father in heaven, Father in heaven, release to me release to me your gift of the Holy Spirit. your gift of the Holy Spirit. Lord Jesus, Lord Jesus, baptize me baptize me in your Holy Spirit and in your power. Holy Spirit and power. By faith, By faith, I receive now I receive now not only the gift of eternal life, not only the gift of eternal life, but also but also the anointing power the anointing power of the Holy Spirit. of the Holy Spirit. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, totohanan, totohanan, sinusuko ko sa iyo sinusuko ko ang sa aking iyo buong buhay. ang aking buong buhay. Patawarin mo ako Patawarin sa mo lahat ako ng kasalanan. sa lahat ng kasalanan. Linisin mo ako. Linisin mo ako. Hugasan ang banal mong dugo. Hugasan ang banal mong dugo. Pumasok ka sa puso ko. Pumasok ka sa puso. Tinatanggap kitang tunay. Tinatanggap kitang Hindi lamang tagapagligtas. hindi lamang tagapagligtas. Hindi lamang manggagamot. Hindi lamang manggagamot. Hindi lamang provider Hindi lamang provider ng aking pangangailangan. ng aking pangangailangan. Tunay kitang tinatanggap Tunay kitang tinatanggap sa aking buong buhay sa aking buhay bilang tanging Panginoon, bilang tanging Panginoon, Hari Hari at Diyos ng aking buhay. at Diyos ng aking Puspusin mo ko, Panginoong Jesus, Puspusin mo ako, Panginoong Jesus, ng kapangyarihan ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu. ng banal mong Espiritu. Operations directors, please raise up your hands toward them. Begin to command the people of God to receive the fresh anointing power of the Holy Ghost. Yes, open your mouth. Welcome, welcome the gift of the Holy Spirit. Welcome the anointing power of the Holy Spirit that destroys the works of the devil, that destroys the yokes of the devil. Receive, 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 receive. Receive, receive, receive. Receive the anointing power of the Holy Ghost. Receive. Open your mouth. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You can speak heavenly language. You can speak in tongues. You have the freedom. Receive, receive the anointing power of the Holy Ghost, together with all the benefits of Calvary, together with all the benefits of Calvary, together with miracles, with healings, with deliverance, with financial freedom. Yes, receive, receive. Hallelujah. The abundant life. Amen. Amen.